Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, kapansin-pansin ang kaligayahan ng taong umiibig. Matapos maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman agad ni Elizabeth ang presensya ng Diyos kay Maria. Ang dalawang babaeng ito ay minamahal at nagmamahal sa Diyos. Itinuturo sa atin ng dalawang babaeng ito na ang pagmamahal ay di lamang pagiging masaya. Kaakibat nito ang pagbabahagi ng kagalakan ng pag-ibig. Lumago rin nawa tayo sa pag-ibig at ibahagi ang kagalakang hatid nito sa ating kapwa. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon na walang kasiwaang dapat pang katakutan. Sa harap na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka na kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng tapat niyang sambayanan. Ito'y pagulihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Ito'y pagulihan ng tapat ng sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ito'y pagulihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ito'y pagulihan ng tapat niyang sambayanan. Pangino'y pagulihan ng tapat niyang sambayanan. Tumayo na po ang lahat.
Halina, bukang liwayway, ikaw ang araw na tunay. Itaboy ang dilim ng gabi, sa kamatay ay iligtas kami. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. At sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang batiin nyo naman yung katabi nyo, sabihin nyo mas maganda ang gabi dahil nandito ka. Nako, huwag kayong maniwala dyan. Sinacharot lang kayo niyan. Narinig natin, mga kapatid, sa ating ebanghelyo, naggagalaw sa tuwa ang bata sa sinapupunan ni Elizabeth nung narinig niya ang bati ni Maria. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw na ng ating simbang gabi. Sino po sa inyo yung mga so far nakakumpleto ng 6? Palakpakan naman. O sino naman yung mga nakalima lang? Palakpakan? Ba, marami din. 4, 3, 2. O meron ba dito ngayon pa lang? O kahit ngayon pa lang, okay lang. Huli mat magaling, huli pa rin. Going back doon sa ating gospel, nung marinig ni Elizabeth yung bati ni Maria, naggagalaw sa tuwa yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito yung typical reaction ng isang tao kapag narinig niya yung tinig ng isang taong mahalaga sa kanya. Kayo ba, sa inyong karanasan, kanino bang tinig yung magpapasaya sa iyo? O di kaya naman siguro mas magandang tanong, pagka naririnig ng tao ang iyong boses, natutuwa ba sila o baka naman naiinis? Dahil kung naiinis sila, baka naman kulang ka sa pagmamahal. Narinig natin yung kasiyahan ni Elizabeth at ni Maria
sa ating ebanghelyo. At habang pinagninilayan natin yung kanilang kasiyahan, maganda ring pagnilayan kung saan ang gagaling ang kanilang kasiyahan. At maganda ring tanong yan para sa atin ngayong gabi. Saan ba natin hinuhugot yung ating kasiyahan? In other words, ano ang nagpapasaya sa iyo? Sa ating ebanghelyo, narinig natin, isang bagay lang naman ang nagpasaya kay Elizabeth at kay Maria. Isang bagay ang nagpasaya kay Juan Bautista na nasa tiyan ni Elizabeth. Yon ang presensya ng Diyos. Yon ang pagmamahal ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagmamahalan ng nagmamahal at minamahal. At maihahalin tulad ito sa pagmamahal ni Maria at ni Elizabeth at sa pagmamahalan din ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil higit sa mga doktrina na natututuhan natin, higit sa mga kautusan na sinusunod natin, mas malalim na kahulugan ng ating pananampalataya ay yung magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon na katulad ng ating ugnayan sa ating kapwa. Kaya nga, ang susunod na tanong sa atin, paano ba natin minamahal ang ating Panginoon? At sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, nakakahugot ba tayo ng kaligayahan? Nakakahugot ba tayo ng kasiyahan? Baka naman madalas, nakakahugot lang tayo sa Panginoon ng pangangailangan. O di kaya naman minsan, pag hindi maibigay yung kapangangailangan natin, nakakahugot tayo ng tampo. Nakakahugot tayo ng sama ng loob. Pero ang paalala sa atin, na unang-una, ang paghugot natin ng kaligayahan sa buhay natin ay nawa laging magmula sa ating Panginoon. At kung humuhugot tayo ng kasiyahan sa ating Panginoon, ibig sabihin nun, sana humuhugot tayo ng kasiyahan sa Kanyang salita. Kapag ka nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, lalo na sa misa, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, ebanghelyo, anong nararamdaman natin? Sana hindi laging antok. Sana kasiyahan din. Dahil yun yung panawagan sa atin. Maging masaya tayo sa tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. At sana sa tuwing tinatanggap din natin ang ating Panginoon sa komunyon, nagkakaroon din tayo ng kaligayahan. Katulad ng kasiyahan na naramdaman ni Elizabeth nung nakita niya si Maria. Katulad nung kasiyahan ni Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth nung nalaman niya, nung naramdaman niya na nasa paligid lang sa sinapupunan ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo. Pero pangalawa, ang panawagan din sa atin, ang ating kasiyahan ay hindi lang naman nagmumula sa ating Panginoon. At kung nagmumula ito sa ating Panginoon, ang panawagan din sa atin, yung pagmamahal na nagdudulot ng kasiyahan ay ibahagi natin sa ating kapwa. Kaya nga kanina tinanong ko kayo, pag nasa paligid ba kayo ng mga tao, anong nararamdaman nila? Kasiyahan ba o kainisan? Kung kasiyahan yung naibabahagi natin sa ating kapwa, malamang magandang tandayan nang ibinibigay natin na ang daladala natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Malamang magandang tandayan na binabahagi natin yung pagmamahal ng Diyos na naranasan din natin sa ating kapwa.
Mga kapatid, simple lang naman ang panawagan at mensahe sa atin ng ating ebanghelyo. Saan natin hinuhugot ang ating kasiyahan? Nawa, hugutin natin ang ating kasiyahan mula sa pagmamahal ng Diyos. At nawa, kung nararamdaman natin ang kasiyahan mula sa pagmamahal ng Diyos, ibahagi naman natin ito sa ating kapwa. Nang sa gayon, pag na-encounter tayo, pag nasa lubong tayo, pag na-enkwentro tayo ng ating kapwa, maramdaman din nila sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin at kababaang loob upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay tungo sa piling mong walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Mahapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Aming handog ngayon, ang
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabalanilin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Bigyan mo kami
Igiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
kaya dapat ng Pasko. Bawat pamilya ay buo. Ngayon, idalangin natin ang bawat tahanan. Tapos sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, likas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ilikas mo ang iyong bayan. Isa pong paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po
sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin din pong pasalamatan ang mga nag-offer para sa ating simbang gabi ngayon, ang Barangay 385 Zone 39, headed by Chairman Arman Aquino and Council, ang Barangay 392 Zone 40, headed by Chairwoman Corazon Arce and Council, at ang HDN MBBN. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at pagtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutukbin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit at maslo, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sa magmasig Kristo'y darating, hanggang lahat ay tumusig. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kapatid.